Ay, grabe. Ito na nga, guys. Kasi, patulog na sana ako. Nakita ko tong balitang to. Sabi ko, ay, yawa. Kailangan kong i-update kayo kahit medyo late na ako. Ito kasi yung balita. Diyos ko naman, Harry Roque. First hearing mo pala kanina, hindi ka sumipot. Anyari. Kasi guys, alam niya, natatawa lang ako dito kay Harry Roque. Kasi tingnan niyo ano yung sabi niya nung May, 3 weeks ago. Ano yung sabi niya? Bring it on. Ulit, bring it on. Diba sabi niyo, bring it on. Roque says after Trillanes filed libel, cyber libel raps. Sabi niya, bring it on. Ulitin nga natin. Bring it on. Si Mima kasi medyo bulol ba sa R. Diba? So sinabi ni former spokesperson Harry Roque na go ahead, bring it on. Pero first hearing pa lang, hindi ka sumipot. Ouch! Ano yun? Kala ko ba, bring it on? Ba't hindi ka nagpakita? Ni kahit ni isang katiting na anino mo. Wala man lang kaming nakita. Kasi guys, pinanood ko si Models of Manila. Kasi nandoon siya, di ba? Nandoon siya sa area kung saan ginaganap nga, guys, yung pagkaso. So, tinawag na daw yung pangalan ni Harry Roque. Pero hindi daw nagpakita. O, hindi daw talaga umattend. Tapos nag-browse ako sa mga article. Nakita ko may reason pala, guys. May reason kung bakit hindi umattend. At ito yung nakakatawa. Kasi lumang tugtugin na talaga, guys, yung reason nila. Kumbaga, tinugtog na noon ni Digong. Paano yung pagtugtog niya? Ay, sisi. Ay, sisi. Tinugtog na ni Digong. Tinutugtog ulit ni Harry Roque. Wala ba kayong sariling originality of compass ng inyong mga kanta? Gaya-gaya? Kasi guys, ang nangyari, ito yung palusot ni tawag dito ni Harry Roque, na hindi niya pa daw, guys, nare-receive ang subpoena. Sabi ni Roque, Roque said he has yet to receive the subpoena as he asked why it was Trillanes who only received the summon. Maniwala kayo, guys, na ang dami nang sinabi ni Trillanes, nagpakita na ng Facebook post, nakakasuhan niya, nag-response na din si Roque, na bring it on. Tapos first hearing, pinost na nga ni Trillanes yung subpoena, imposibleng hindi mo na-receive. Denial yarn. Guys, paano ko nasabi na tinugtog na yan ni Digong? Ito, basahin natin tong article na to. Preliminary investigation on Castro complaint versus Duterte move to 15. Kasi guys, nung December 2, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, itong si Franz Castro, kinasuhan. Hindi pala kinasuhan. Nabigyan ata sila ng subpoena. Tapos ang nangyari, hindi umattend itong si Duterte. Tapos alam nyo guys kung ano yung palusot ni Duterte, claiming that Duterte has not yet received the subpoena nor the complaint against him. Kaya nga sinasabi ko, isa lang ba yung kompas ng mga jutang-jin ng mga jejemon na to? Isa lang ba yung kompas nitong mga hinayupak na to? Para-parehas yung tono, para-parehas yung tugtog. Di ba si Franz Castro, before pa, November pa, pinangalandakan niya, nakakasuhan niya itong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil nga dineath threat siya on the national mainstream media, national TV. Di ba tapos ngayon na kinasuhan, feeling above the law. Ano yung ginawa? Hindi sumipot. Tapos dinideny na hindi na-receive ang subpoena. Ngayon naman na si Roque ay kinasuhan ni Trillanes dahil nga sa mga baseless accusation ni Harry Roque na wala naman talaga mga sapat na ebidensya. Tapos sinabi niya pa, sige, go ahead, bring it on. Tapos ngayon, first hearing, absent. Yawa. Natatawa na lang talaga ako sa mga na to.
sa mga loko-lokong to. Tarantado. Sasabihin ba naman na bring it on? Tapos first hearing, hindi nagpakita. Ano yun? Nabahag yung yag balls mo? Nabahag yung buntot mo? Tapos guys, ito yung malala. Hindi na nga siya umattend, nag-post pa pala 2 days ago. Ano yung sabi niya? We will file our counter affidavits and counter charge for disloyalty to the Republic versus Trillanes in due course. Si Trillanes pa mismo yung kakasuhan nyo ng disloyalty. Ano yung ginagawa nyo sa ating bayan? Yung pagtatraidor, di umano, at pagtataksil ninyo, di umano. In terms of the issue on the West Philippine Sea. Ay. Tama nga yung sinabi ni Trillanes, mag-aral ka muli ng law school. Kasi mukhang nakalimutan mo na ata yung yung lesson mo. 'Di ba? Kala ko ba ikaw yung pinakamagaling, pinakamatalino. Yun pala, naggagaling-galingan lang pala. 'Di ba? Patunayan mo yung accusation mo, hindi yung ginagawa mo magpa-file ka ng counter para dito kay Trillanes. Ipapanalo mo muna ang kaso mo bago ka mag-file. Tama ba ako? Ha, mga minamahal, comment nga kayo. Tama, mali? Comment kayo. 'Di ba? Ipapanalo mo muna ang kaso mo bago ka mag-file ng counter affidavit dito kay former Senator Antonio Trillanes. 'Di ba? Ano 'yun? Ek nyo bulok? Kala ko bring it on. Grabe tong si Humpy Dumpy. Humpy Dumpy, the mama called the doctor and the doctor said, I want the carabao, the batutin. Ow. 'Di ba? Kala ko ba bring it on? Eh bakit parang ikaw yung na-bring down? Bring it on daw, guys. Lakas magsabi ng, sige nga, go ahead. Hindi kita uurungan. Hindi kita aatrasan. Yeah, go, bring it on. Grabe ka naman, Papa Harry. Di puta, bring it on. Pero hindi umattend sa first hearing. Naku, nayawa na. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung tinugtog ni Digong, tinugtog niya muli. Kasi walang sariling originality. Itong si Rookie, diba? Gaya-gaya ng tugtugin. Mga diputa, mga animals. Diba? It seems na parang nawawala na ata sa pag-iisip itong si Harry Roque. Parang may tililing ba? Magkakaso ng disloyalty. Eh, ikaw, ano yung ginagawa mo? Naku, Diyos ko po. Diba, bago ganapin ang first hearing nyo, nag-post ka na, nakakasuhan mo siya. Tapos, nung ginanap na yung first hearing nyo, hindi ka sumipot, eh ano yun? Hanggang yabang lang yung bring it on. Yawa, mga diputa, oy. Anyway, yun guys. Diba, kapang-kapangan, wala naman palang itatapang, mga punyeta. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.